At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin. At eto nga, usapang power up muna tayo ni Sanji ngayon. So recently ay napag-uusapan na nga yung patungkol sa paglakas ni Sanji. Kasi di ba napakaraming mga theory, yung mga nag-a-arise ng mga opinion na sinasabi si Sanji lalakas pa yan magpa-power up siya. At ngayon sinasabi na hindi na theory yung mga sinasabi natin dahil magkakatotoo na nga yan. At ano-ano ba yung mga nakikita dito na pwede pang ilakas o i-power up ni Sanji. So tignan nga natin yan. At dito muna tayo magsisimula sa pagdating nito ni Rain God Zaza diyan na sa may village nga ng mga higante. So kasi nga diba sinamon siya ni Killingham. At eto sa may spoiler natin ay nabanggit nga doon na itong si Sanji pumunta na diyan sa village kung nasaan itong si Rain God Zaza. So dahil diyan, ang dami na nga mga nag-a-arise ng mga theory, mga tanong na paano matatalo ni Sanji itong si Rain God Zaza. So uubra na ba itong lakas si Sanji laban diyan sa isa sa mga apat na Diyos sa mundo ng One Piece natin? So now, marami nagsasabi at maraming naniniwala na itong paikipaglaban ni Sanji rito kay Rain God Zaza at yung ginawa nga ni Oda na pagtapat sa dalawa na to, talagang napaka-intentional niyan at may kita nga raw na parang binibuild up talaga ni Oda itong karakter ni Sanji lalo na pagdating sa kanyang lakas. Kasi nga kung mapapansin nyo, yung primary na ginagamit ni Sanji kapag nakikipaglaban siya ay diba apoy? Tapos ngayon ay biglang tatapatan ni Oda ng tubig itong si Sanji at hindi lang basta-basta tubig, Diyos pa ng mga tubig yung kakalabanin yung haharapin ni Sanji dyan. So kaya nga ang tanong, uubra na ba itong apoy ni Sanji laban dyan sa Diyos ng mga tubig? Lalo na, alam naman natin yung tubig, ayan nga yung pumapatay sa apoy. So ganong kalakas na ba itong apoy ni Sanji para makasabay dyan sa tubig kay Rain God Zaza? At now, dito na nga papasok nga yung sinasabi na dapat talaga mag-power up nito ni Sanji kung gusto niya na makapalag siya dyan nga sa mundo ng Elbaf, lalo na sa kinakaharap nilang mga kalaban ngayon. So bakit? Kasi ay di ba kung pagbabasihan nga raw, ito yung sinabi ni Gaban kay Sanji sa kay Zoro, isa sa kanila nagtataglay ng Conqueror Haki. At ito nga na, confirm na dyan si Zoro yung tinutukoy nito ni Gaban. So kaya nga ito sabi ni Gaban, dapat talagang magamit ng maayos ni Zoro, makakontrol niya yung kanyang paggamit sa Conqueror Haki. Kasi sa time na to, kung matatandaan niyo, hindi alam ni Zoro na meron siyang Conqueror Haki. So kaya nga siya pinapagalitan nito ni Gaban. At yun, kung matatandaan niyo, sabi nga ni Gaban dito, mga wingman sila ni Luffy, kaya dapat malakas nga sila, dapat kaya nilang protektahan yung kanilang kapitan. Kasi kung hindi, parang walang kwenta nga naman itong dalawa. At so dito na nga ngayon papasok yung isa pang punto na sinasabi nga dyan na hindi lang naman si Zoro yung wingman ni Luffy, kundi pati itong si Sanji. So silang dalawa. At so now, kung itong si Zoro ay nagtataglay nga raw siya ng Conqueror Haki, hindi malabo na itong si Sanji ma-unlock niya rin yung kanyang Conqueror Haki. So ibig sabihin, possible na nagtataglay din ng Conqueror Haki ito si Sanji, pero hindi niya pa nga nagagamit yan, hindi niya alam kung paano ilabas yan. So now, ang pinagbasihan kung bakit nasabi na itong si Sanji nagtataglay din siya ng Conqueror Haki ay walang iba kundi itong si Roger, itong si Rayleigh at saka nga itong si Gaban. So dito alam naman natin na itong si Luffy siya nga yung nagrepresenta dito kay Roger, at itong si Zoro siya naman yung nagrepresenta para dito kay Rayleigh, at itong si Sanji siya naman yung nagrepresenta para dito kay Gaban. At eto alam natin na si Roger saka nga si Rayleigh nagtataglayan ng Conqueror Haki, at hindi lang yan dalawang yan, pati itong si Gaban may Conqueror Haki siya. So now, kung ganyan yung kaso na kung ano yung tinataglay ng tatlo na to ni Roger, ni Rayleigh at saka nga ni Gaban, ay hindi malabo na ganyan din yung taglay ni Luffy, ni Zoro at saka nga ni Sanji. So meaning, kung may Conqueror Haki itong tatlo, itong si Luffy, si Zoro saka si Sanji, magkakaroon din yan ng Conqueror Haki. Lalo na sinasabi nga ni Gaban na dapat talagang malakas itong dalawa, si Zoro saka si Sanji, kasi nga sila yung mga wingman ni Luffy, so hindi sila pwedeng mahina. So kaya ayan ay going back rito sa tapatan ni Sanji sa kanga ni Rain God Zaza, kung kaya bang talunin ni Sanji etong si Rain God Zaza, ay syempre sa ngayon hindi pa. Pero yun nga, dapat mag-power up dito si Sanji, dapat ma-unlock niya itong Conqueror Haki para nga makalaban siya ng gusto dito kay Rain God Zaza. At hindi lang makalaban ng gusto, kundi para matalo niya etong si Rain God Zaza. So yung napipisil na power up ni Sanji ay yun nga, basically yung kanyang Conqueror Haki, sa magkakaroon siya niyan. At hindi lang yun, pag nagkaroon na ng Conqueror Haki itong si Sanji, ay magagawa niya na mas palakasin pa itong kanyang apoy. So kasi nga raw, pwede nga naman ni Sanji na balutin na itong kanyang apoy ng Conqueror Haki. At kapag yan nagawa ni Sanji, ay hindi malabo na itong tubig na nga raw na to si Rain God Zaza, ma-evaporate yan, malusaw ni Sanji gamit itong kanyang apoy. At ayun ay syempre alam naman natin yan na kapag sobrang lakas ng apoy, yung tubig nag-evaporate
nga yan. At so ay pagkatapos nga niyan ni Sanji. So hanggang dito lang itong short review natin patungkol nga sa pagpa-power up nito ni Sanji. So far ayan, yung mga nag-a-arise nga ng mga komento, mga usap-usapan patungkol dito kay Sanji. Pero yun kayo ba sa tingin nyo, ay dito na nga ba lalakas si Sanji mag-power up sa Elbaf arc? Kasi nga parang kailangan lumakas din nito ni Sanji. At ayun ang tanong nga rito, kung magkakaroon ba ng Conqueror Haki ito si Sanji o wala. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. At ayun, kapag meron kayong mga komento patungkol rito, ay pakiiwan na lang guys dyan sa may comment section. At ayan, hintay-hintay lang para nga sa mga info updates kay chapter 1183. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.